Ate, 68 ang code. Mayroon akong $400,000. Sapat na para sa operasyon. Shang-Chi, huwag kang magsinungaling. Hindi kita niloloko. Ate, i-swipe mo lang at malalaman mo na. Sige. Matagumpay ang pagbabayad gamit ang card. Ano? Ano, ikaw? Paano mo nakuha ang ganitong halaga ng pera? Mahal, ang perang ito. Ninakaw niya ito. Ninakaw. Akala mo ba ninakaw ko ang pera? Kahit na magnanakaw pa ako. Sabihin mo, kanino naman ako magnanakaw ng $400,000? Sa iyo naman ang perang ito. Hindi ko alam ang pinagmulan nito. Oo nga, maling-maling pinagmulan. Sabihin mo na, saan mo nakuha yan? Kung hindi mo sasabihin, tatawagan ko ang pulis para arestuhin ka. Saan ko ba nakuha ang perang ito? Hindi ko sasabihin sa inyo. Pati ang pagtawag sa pulis. Gawin ninyo na lang iyan. Hindi ako natatakot. Pero, huwag mong kalimutan ang pangako mo. Bilisin mo. Anong pangako? Ano ba ang sinasabi mo? Ang sama-sama mo namang bata. Wala kang magandang ugali na namana sa iyong ama. Kayo, niloko ninyo ba ako? Hindi kita niloko. Ano ba ang sinasabi mo? Ikaw ang nagsisinungaling. Nasaksihan ko ang lahat ng ito. Kung ang anak mong lalaki ay nakakuha ng $400,000, lumuhad ka at humingi ka ng tawad sa anak mo. Ano? Bawiin mo ba ang sinabi mo? Oo naman. Ikaw ay isang matanda na. Niloko mo ba ang isang bata? Lumuhad ka na, huwag mong baliin ang iyong pangako. Nagsisinungaling kayo. Hindi ko sinabi iyan. Ang lalaking ito, sinasabi ko sa iyo na tuparin mo ang iyong pangako. Kung hindi, ang mga tauhan ng seguridad ko ang bahala. Parurusahan ka nila, masasaktan ka ng husto. Ano ang gagawin ninyo? Lumuhad ka. Tama, lumuhad ka. Humingi ka ng tawad sa kanila. Isusumbong ko kayo, basta gawin mo na lang iyan. Pero, dapat lumuhad ka ngayon at humingi ng tawad sa kanila. Mahal, lumuhad ka na at humingi ng tawad. Sa tingin ko, hindi nila tayo patatawarin. Hindi nila gagawin iyon. Sa tingin mo ba kaya kung gawin iyon? Lumuhad ka na. Asawa ko. Anak ko itong bata, hindi ako makakaluhod sa harapan niya. Ang batang ito, gusto ninyong tulungan namin kayong lumuhad. Ganun ba? Mga kapatid. Gusto kong tulungan ang lalaking ito. Hindi niya kayang lumuhad mag-isa. Sige. Teka lang. Luluhuran ko na. Luluhuruhan ko na siya ngayon. Sige na, gawin mo na. Hayop na iyon. Nasisiyahan ka na ba? Hindi pa. Ikaw, kanina, sinabi mo na sa akin yan. Dapat kang yumuko at humingi ng tawad sa akin. Nakaluhod ka na nga, pero hindi ka pa naman yumuko at humihingi ng tawad. Sampin kang bata. Bakit ka ba ang tigas ng ulo? Shanghai, bakit ka naman ang kapal ng mukha? Nang mangako ka sa akin. Hindi ka ba nag-iisip? Ikaw ang may gawa nito sa sarili mo. Sige na. Tapos ko na. Pwede na ba akong umalis? Nasa iyo naman ang mga paa mo. Kung gusto mong umalis, pwede ka namang umalis mag-isa. Oo nga, matanda ka na. Hindi mo na kailangang magpaalam pa. Hindi ka ba nahihiya? Tandaan ninyo ang nangyari ngayong araw na ito. Sige, isusulat ko po. Taong 2025. Ika-29 ng Mayo. May masamang tao. Tingnan mo, ni-record ko na po. Aalalahanan ko ito.
Sige. Hintayin ninyo lang. Pati ikaw. Sampa ang bata. Tatandaan mo ito, ang nangyari ngayon. Pagsisisihan mo ito. Mahal, hintayin mo ako. Kayo pong mga gwardya, maraming salamat po. Walang anuman po, kahit na lalaki rin kami. Pero ang ganitong klase ng tao. Ayaw ko. Sige, Shang-Chi, dito ka na lang maghintay sa nanay mo. Aalis na kami. Sige, Palem. Shang-Chi, tatanungin kita. Saan mo nakuha ang perang yan? Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ito. Pero huwag kang mag-alala, malinis ang pera ko. Shang-Chi. Alam kong may tinatago ka. Hindi na ako magtatanong, pero naniniwala ako sa'yo, anak. Wala kang gagawing masama. Master Gu, matagal na tayong magkakilala. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ngayon, huwag mo akong lokohin. Hindi rin kita pipilitin sa presyo mo. $5 milyon. $8 milyon, okay lang ba? Kung okay lang, mas maganda. Bibilhin ko na ito ngayon. Sige, lubos po ang aking paggalang kay Mr. Zhang. Sang-ayon po ako sa inyo. $8 milyong. Kunin niyo na po, sige. Direktor Shen, kung gayon, bayad po, sige po. Katulong 1. Bayaran mo, sige po, teka lang. Shang-Chi. May napansin ka bang kakaiba? Hindi karaniwan. Hindi karaniwan. Bata pa lang siya, hindi niya iyon mapapansin. CEO Shen, kung gusto mong bilhin ang hiyas na ito, magbayad ka para rito. Kung ayaw mo naman, aalis na ako. Hindi ko matatagalan ang pang-iinsulto ng isang bata. Tama, Shen Yi. Gusto kitang tulungan. Inaya ko pa nga rito ang biyenan ko. Si Mr. Zhang. Siya ay isang dalubhasa sa pagsusuri. Hindi ka naniniwala sa isang dalubhasa, pero maniniwala ka naman sa sinasabi ng isang bata. Inaalipusta mo ba ang biyenan ko? Oo nga, CEO Shen. Iginagalang kita dahil ikaw ay isang reyna ng negosyo. Pero ang bawat trabaho ay may kanya-kanyang espesyalisasyon. Ang trabahong pag-a-appraise na ito, napakahirap nito, kahit na may talento siya. Pero wala siyang karanasan. Wala pa pong 8 taong gulang ang bata. Wala pa siyang alam. Kalma lang po kayo. Hindi naman po ganoon. Pero si Shang-Chi ay kapatid ko. Ako na po ang kakausap sa kanya. Huwag kang mag-alala. Shang-Chi. May natuklasan ka ba? Sabihin mo na, Ate Shen, kahit na hindi ako masyadong marunong sa mga hiyas. Pero natuklasan ko, ang disenyo sa ibabaw ng hiyas na ito. Magaspang ito. Halata naman, marami na itong taon na weather. Hinala ko. Ano ang hinala mo? Hinala ko sa batong ito. Kapag naputol na, maraming bitak sa loob. Kahit na may mga mamahaling hiyas sa loob nito. Wala rin itong halaga. Kung bibilhin mo ito, malulugi ka lang. Ano? Anong kalokohan yan? Kung hindi ka naniniwala, aalis na ako ngayon din. Huwag mo akong ipahiya ng ganyan. Ginoo Zhang. Tama, CEO Shen. Nakikita kong pinapahiya mo ang aking ama. CEO Shen. Aaminin ko, gusto kitang lambingin. Pero, kung maniniwala ka sa 8 anyos na batang ito, at hindi sa biyenan ko, aalis na kami rito. Sisirain namin ang pakikipagtulungan. CEO Shen. Hindi kaya binigyan ka na ng gamot ng batang ito. Aaminin ko, isa siyang henyo sa mga antigüedades. Pero ito ay isang hiyas. Wala siyang karanasan. Ako, si Ate Shen Yi ay nagtanong lang sa akin ng kaunti. Nagbibiro lang din naman ako. Huwag na ninyong pilitin si Ate Shen Yi. Inaapi ba namin siya? Ang batang ito, sinabi ko sa iyo, noong nasa ospital ako, pinagtiisan kita. Pero dito, wala kang karapatan. Tama. Bata ka pa, hindi mo pa nakikita ang perlas. Nagdududa ka ba sa tatay ko? Napakaangkin mo naman.
Anong batas ang nagsasabi na ang mga kabataan ay hindi dapat magduda sa mga nakatatanda? Ang batong ito ay hindi pa nabubuo, pero ganyan ang sinabi ninyo. Sigurado ba kayo? Ang batang ito. Kaya pala, hiwalay na pala ang mga magulang mo. Dahil ipinanganak ka niya. Ang yabang mo naman. Walang makakatanggap sa'yo. Ang matandang ito, nirerespeto kita. Hindi kita sinisigawan. Pero nilali mo ang nanay ko. Huwag mo akong sisihin. Sige. Gusto kong makita ang batang ito na walang mudo. Ano nga ba ang talento niya? Sige, dahil gusto mo talagang mamatay. Sasang-ayunan ko. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang aking kakayahan. Sabi mo, ang batong ito ay mayroong mahalagang hiyas sa loob. Di ba? Susubukan ko ngayon ang iyong kakayahang magmasid. Taya ka ba? Ang yabang mo naman, sa larangan ng paghahanap ng mga hiyas. Ikaw pa ang unang nang ahas na magsalita mga hiyas. Ikaw pa ang unang nang ahas na magsalita sa akin ng ganyan. Huwag kang magbiro. Tinanong kita kung kaya mo ba. Ako. Oh, ano? Duwag ka ba? Kung hindi ka naman magtatapang, manahimik ka na lang. Huwag kang maglikha ng gulo rito. Ang kapal ng mukha mo. Sige, ngayon ko ipapakita sa iyo. Manood ka ng mabuti. Isa ka lang naman tanga at walang kwentang bata. Pagsisisihan mo ito. Tay. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang aking kakayahan. Magtuturo ako sa iyo ng leksyon. Jiang Yi, huwag mo akong pigilan. Kung gusto ng batang ito na mamatay, hayaan mo siyang mamatay. Ginoo Jiang, madalas magsinungaling ang kapatid ko. Bata pa lang siya. Huwag mong gawin iyan. Hindi pwede. CEO Shen Yi. Ngayon, hindi na ito ang iyong problema. Ito ang pagitan ko at niya. Ngayon, tuturuan ko ang batang ito ng leksyon. Matandang lalaki. Siya ay isang matandang lalaki lamang. Gusto mo akong turuan? Sige, Shang-Chi, tumaya na kayo. Ano ang kondisyon ng pastahan? Tama. Simula na ang pastahan. Sige, kung matatalo ako, susundin ko ang inyong gusto. Paano naman kung kayo ang matalo sa akin? Kami matatalo. Ano ang sinasabi mo? Hindi ka namin kayang matalo. Huwag mong sabihin iyan. Kung walang exception. Kung matatalo ako, iiwan ko ang industriya ng mga hiyas. Hindi sapat. Ano? Hindi ka ba kontento? Kung matatalo ka, magiging alipin ka na akin. At ako ang magiging master mo. Pagkatapos ay ipaalam mo sa lahat. Sa industriya ng mga hiyas. Dapat nilang malaman ito. Ikaw, ang bastos mo naman. Ikaw, ang bastos mo naman. Hayop ka. Bakit mo ginawa iyon? Ano? Hindi ka ba maglalakas loob? Sang-ayon ako sa iyo. Sige, simulan na natin ang paggupit. Teka lang, dahil sumugal ka na. Ngayon, magdaragdag pa ako ng isang kondisyon. Ang mga hiyas na ito, pumili ka ng isa. Kung ang hiyas na pipiliin mo, mas mahal pa sa pipiliin ng tatay ko, ikaw ang mananalo. Kung hindi, kung mas mura ang hiyas na iyon, matatalo mo ako. Masyadong mahirap ang kondisyon mo. Mahirap? E ano kung mahirap? Napakaangkin ng batang ito. Ininsulto niya ang tatay ko. Paghihirap iyan ko siya. Shang-Chi. Huwag mong tanggapin ito. Ate Shen, ayos lang. Sang-ayon ako sa iyo. Sige, huwag ka nang mag-inarte pa. Pumili ka na ng isang hiyas dyan. Binibigyan ka na namin ng pagkakataon. 10 minuto na lang. Kung hindi ka makapagpas siya. Talunan ka. Siya. Talunan ka. Talunan ka. Paano nangyari ito? Hindi mo ba alam? Ang master ng mga hiyas. Si Mr. Jiang ito. Nakikipagkompetensya siya sa isang bata. Si Mr. Jiang. Nakikipagkompetensya siya sa batang ito. Ito. Inaapi niya ang bata. Sino ang nakakaalam? Manunood na lang tayo. Hindi natin alam kung saan nanggaling ang batang ito. Pero sinipa niya si Mr. Jiang nang may paglay. Tingnan mo itong bata na ito. Nagpapanggap lang siyang pumipili. Alam ko na, hindi siya isang dalubhasa. Sabi mo, ako ay isang napakamatalino. Mayroon akong $1,000,000 na ari-arian. Bakit ako nagkaroon ng isang ganoong babong anak?
Nahanap ko na. Aling? Magkano po ang batong ito?